Mapagpalang umaga, tanghali, gabi, saan ka man sa sulok ng mundo. Ngayong araw na ito mga kapatid, ating pong tutunghayan ang salita ng Diyos sa isang bagong serye or isang sharing moment natin sa mga salita ng Diyos. At pinamagatan natin itong huwag hayaang mananakmal ang diablo sa buhay mo. Ulitin ko, huwag hayaang mananakmal ang diablo sa buhay mo. Ang teksto natin ngayong araw na ito ay mula sa first or unang Pedro chapter 5 verse 8. Basahin ko sa Tagalog, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay tulad ng liyong umuungal at aligid o aali-aligid na naghahanap ng masisila. Mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo ang isang mahalagang paalala na ito. Ang diablo ay isang mananakmal sa buhay natin. Isang salot. He is a destroyer. He is a liar. He is a deception. Or whatever it is. Hindi siya nagpapahinga sa pagsubok na sirain ang ating buhay, kalusugan, pananalapi, kapayapaan, at pananampalataya. Mananakmal na kalusugan. Napansin nyo ba kung paano minsan bigla na lang may sakit ka? Panghihina, bigla ka lang na-stress. O minsan iniisip natin, normal lang to. Ganun talagang buhay. Amen? Totoo. Pero, madalas na ginagamit ito ng kaaway para pigilan tayo sa paglilingkod at sirain ang ating pag-asa. Hindi ba napapansin na kapag minsan ay naatang ka sa isang gawain at bigla na lang nagkasakit ka, may dahilan, minsan merong tawag minsan merong tawag sa amo, may hadlang. Totoo yan, may biglang mga may hadlang. Gayun pa man, tandaan natin na ang kaaway natin hindi humihinto. Gagawin niya ang lahat ng kaparaanan upang tayo pigilan. Siya rin po tinawag na mananakmal ng ating pananalapi. Yung tipong ginagawa mo ng lahat, pero parang hindi pa rin sapat. Minsan sunod-sunod ang mga problema, may mga unexpected na gastusin, may bigla ang pangangailangan, at pakiramdam mo, para kang balon na naubusan ng tubig. Wala ka nang mahuhugot. True, pero tandaan natin, ang Diyos pa rin ay tapat sa buhay natin. Siya rin ay isang mananakmal ng kapayapaan. Marami sa atin nakakaranas ng anxiety, takot sa pag-aalala, sobrang worry sa buhay, kahit hindi naman dapat ikaw worry natin, di ba? Kasi gusto ng diablo na guluhin ang ating isip upang mawala tayo sa focus ng ating pananampalataya kay Kristo. Pero ito ang good news mga kapatid. Hindi kailanman mananalo ang diablo sa buhay mo hanggat ikaw ay kumakapit kay Kristo. Uulitin ko. Hindi kailanman mananalo ang diablo sa buhay mo hanggat ikaw ay kumakapit sa Diyos. Kumakapit kay Kristo. Amen? Sabi sa Santiago chapter 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. And that is the proof, mga kapatid, kung ikaw ay kumapit kay Kristo. So ano ang dapat mong gawin? Magbantay at manalangin. Huwag maging kampante, patuloy tayong maging alerto sa mga gawa ng kaaway. Pangalawa, kumapit sa salita ng Diyos. Ito ang ating sandata laban sa anumang pagsalakay ng kaaway. Pangatlo, manatili kay Kristo. Sa Kanya may tagumpay, tayo ang buhay na ibinibigay niya ay hindi lang basta buhay, kundi masaganang buhay ayon sa John chapter 10 verse 10. So kapatid,